Girlfriend ka nga, pero sino may dala ng apelido? Ikaw ba? Hindi ba ako? Maghihiwalay din kayo in 3 years. I mean, 2 years na lang, kaya babalik na siya sa akin? Sigurado kang babalik siya sa'yo? Oo, maasa ka lang. Kawawa ka naman. Nangako siya sa akin, ako lang mamahalin niya. Ako lang. Saka pinakitang picture ni Rafael kahalikan si Clarice. Kita mo yan? Kanina lang yan. Sinilip niya ang mga pictures. Oo nga. Si Rafael at Clarice nga ayon. Mukhang sinadyang kunan ang larawan. Kaya naniniwala ako sa payo niya sa akin. Pangako, Clarice, lalaki ang asawa ko. Hindi maaaring hindi siya mawili sa akin. Alam mo kung bakit? Malinis akong babae. Sa pa ang pangit ng pictures niyo, stolen. Halatang may hidden intention ng kumuha. Hep? Subukan mo akong saktan. Kaya kitang ipalibag dito. Gusto mo ulitin natin yung nangyari sa bar? Testing lang. Natigilan si Clarice sa sinabi niya. Umayos na ng upo at saka siyang nisihan. Okay lang naman. At di sabang nasa inyo kanitong nakaraan, nasa akin naman siya. Alam mo, Talia, kaya pala hindi ako masyadong kampante. Kapag kasama ka ni Rafael, yun pala, balak mo nga siyang agawin sa akin. Wala akong magagawa kung nahumaling sa akin ang asawa ko. Magaling ako mag-alaga at hindi ako gastador, Clarice. Alam kong pahalaga ng kinikita nila ikaw. Ano bang ambag mo sa buhay niya aside sa pagiging sexmate? Meron ba? Masyadong matalas ang dila mo, Atalia. Baka kainin mo yan pagdating ng panahon. Hindi ako kumakain nang nailuwa ko na, Clarice. Hindi ko isusuko si Rafael sa'yo. Hindi. At sino namang may sabing susuko ka? Lumaban ka. Ha? Dahil sinisigurado ko sa'yo, ako ang hahabulin niya. Ako ang pipiliin niya. Sabay tayo niya at iniwan na niya ito. Pupuntahan na lang niya si Rafael para papiliin ng lalaki kung sinong gusto nito sa kanila ni Clarice. Di niya na malay na kasunod na pala to sa kanya at sa parking area sila nag-abot. Hoy, Atalia, tawag nito sa kanya. Bakit? Bakit di na lang ang matandang Yapchenko ang patulan mo? Total, naghahanap ka naman ng matabang isda, hindi ba? Mas mayaman kay Rafael yon. Anong sinabi mo? Ang sabi ko Di na to nakapagsalita nang suntukin niya ito sa nguso. Talsik ang dugo sa ilong nito. Hayop ka? Sinabi ko na sa'yo, wag mo akong susubukan, Clarice. Talagang dinadami mo pa si Lolo dito. Ganyan nakahayop ang ugali mo? Bakit? Baka ngayon matandang yun talagang karelasyon mo eh. Aba, tinadyakan niya to na malakas. Nabuwal ang babae. Atalia! Tinig yun ng asawa niya. Anong ginagawa mo kay Clarice? Napatingin siya dito nang daluhan ito si Clarice at alalayan na tumayo. Ang eksenang iyo'y nagpatindi ng inis, asar at selos niya. Bahala nga kayo sa mga buhay ninyo. Iniwan niya ang mga to. Kukunin niya na iba niyang gamit at magre-resign na siya. Diretso siya sa kanyang lamesa. Inayos niya ang lahat ng kanyang mga gamit. Masyado nang masikip ang lugar na ito para sa kanila. Dapat parehong mawala. Kung gusto nilang magsama, bahala sila. Minsan pala nakakasawa na lang palaging maging rebound. Parang pinapaasa lamang siya ni Rafael na meron na sila. Nalulungkot siya dahil parang iiwan na siya ng buhay na may asawa. Gusto rin niya na siya ang piliin ni Rafael dahil bata pa lang siya. Ito na talaga ang pinapangarap niya. Umaasa siya, nagpaganda, lahat ginawa na niya para lang magustuhan siya ni Rafael. Kahit ang pakikipagsabwatan kay Lolo Harry para mapilitan tong pakasalan siya ay ginawa na rin niya. Ngunit ngayong nakita niya kung paano to maging concern kay Clarice, mukhang tagilid ang laban niya. Bigla, dumating si Rafael. Namumula ito, marahil ay sa galit. Alam niya, inis na ito sa kanya. Nagmamadali itong nilapitan siya at tinatak siya sa braso. Nasasaktan ako, Rafael. Sigaw ni Atalia sa asawa. Talagang masasaktan ka? Ano ang karapatan mong sugurin at saktan si Clarice, ha? Nabali ang ilong niya dahil sa ginawa mo. Galit na sigaw ng lalaki kay Atalia. Siya ang nauna. Ininsulto niya ako. Pinagsalitian niya ako ng hindi maganda. Saka siyang nanugod sa akin. Kahit na. Sana lang pinalagpas mo na lang. Ha? Ganyan ka magbulag-bulagan, Rafael? Okay, fine. Pinuputol ko ang ugnayan natin kung gusto mo. Magsama kayo ng Clarice mo. Alam mo ha? Sinasayang ko lang ang pagmamahal ko sa katulad mong manhead. Pagod na ako na unawain ka. Ang sakit mong mahalin. Di nakapagsalita ang lalaki sa sinabi ni Atalia.
Nagulat ka, no? Oo, mahal kita. Minahal kita. Hindi ko pa inaamin sa'yo dahil natatakot ako na baka i-reject mo ako. Pero hindi ko akalaing sasaktan mo ako ng ganito dahil lang sa babaeng yan na puro ka plastika ng alam sa buhay. Pinagtanggol ko ang sarili ko, lalo na si Lolo, na binastos-bastos niya. Alisin mo ang maskara ng babaeng yun para matauhan ka. Nasa likod ng maamong mukha nagtatagong isang halimaw. Saka nilayasan ni Atalia ang asawa. Walang lingon likod ang ginawa niyang pag-alis. Nadaanan pa niya si Clarice na nakamasid sa kanya. Nilapitan niya ito. Ha? Ano ka ngayon? Mayabang nasabi nito sa kanya. Pak! Mag-asawang sampal ang ibinigay niya rito. Gusto mo ibaon ko yung ilong mo sa mukha mo? Oh my God! Napaiyak ng malakas si Clarice. Lumabas si Rafael at napatda ito sa nakita. Dahan-dahan tong lumapit sa kanila. Baby, sinabi ko lang naman sa kanya kung anong naging usapan ninyo. Bigla na lang niya akong sinampal. Umiiyak na wika ni Clarice. Yun ba talaga ang nangyari, Clarice? Total magkakarap na tayong tatlo. Hinila niya si Rafael papasok sa loob. Elaine, lumabas ka muna. Nagmamadaling umalis ang babae at sinara ang pinto. Clarice, bakit hindi mo kinuwento ngayon? Sa harapan namin na napag-usapan natin sa hotel. Namutla ito. Hindi ito makapagsalita. Umurong ata ang dila nito. Anong napag-usapan? Nakakunot ang noong tanong ni Rafael. Magsalita ka, Clarice? Wala yon. Nakipag-usap lang ako sa kanya. Tulad nung sinabi ko sa'yo, hindi ba? Hindi siguro naisip ni Clarice na masusukol na siya dito. Hindi ba? Pinakitaan mo ko ng picture ni Rafael na naghahalikan? Ang sabi mo pa nga ikaw ang kasama ng asawa ko dito habang nagmumukmuk siya sa bahay. Na nagsisiping kayo sa table? Pinandilatan niya ng bata ang babae. Sinabi mo ba yon? Ang picture na sinasabi mo, Atalia, ano? Tanong ni Rafael sa kanya. Hindi mo alam? Ikaw ang kahalikan ng babaeng yan. Yan pa ang suot mo, hindi ba? Ang hirap kasi, hindi na ako pipiliin kasi siya naman ang girlfriend mo. Sinabi mo pala sa kanya, nahihiwalayin mo na ako. Anong sinasabi mo? Wala akong sinasabing ganyan sa'yo, Clarice. Baling nito kay Clarice na putlang-putla na ng mga panahong iyon. Ang sabi niya sa akin, kaya ko siyang saktan na... Ha? Alam mo? Tanong niya rito. Stop it, Atalia. Rafael, no. Hindi totoong sinasabi ng babaeng iyan. Pagtatanggol ni Clarice sa sarili. Sinisiraan niya lang ako. Kung may sinungaling dito, ikaw yon. Never pa ako nagsinungaling, Clarice, pero ikaw, literal ka na plastic. San ka na ba nabibili ng kakapalan ng mukha? At kahit mamahalin, bibili ako. Diba, sabi mo pa nga, matabang isda rin ang gusto ko. Bakit hindi pa si Lolo ang patulan ko, hindi ba? Kaya kita sinuntok. Hindi kasi ako kagaya mo na basta nalang mananakit. Bastos yung bunganga mo kahit deserve sa'yo yung binigay ko. Clarice, totoo ba ang sinasabi ni Atalia? Hindi naman ganyan ang usapan natin kanina, hindi ba? Umiyak si Clarice. Totoong iyak iyon at hindi lamang basta luha ng buwaya. Rafael, 3 taon na tayo. 3 taon. Tapos ipagpapalit mo lang ako kay Atalia na hindi mo man lang naging nobya? Anong gayumang pinakain niya sa'yo, ha? Ano? Alam mo kung gaano kita kamahal, pero inaamin ko sa'yo na si Atalia lang ang mahal ko. Ang sabi mo kakausapin mo lang siya para makapagpalaya ako. Rafael, hindi ko pala kaya. Nagahasa ako dahil sa'yo dahil hindi o ako sinipot. Mahal mo ko? Tanong niya kay Rafael. Oo, mahal kita, Atalia. Inaamin ko yun kay Clarice. Nakipaghiwalay na ako sa kanya na mag-request siya sa akin ng huling yakap at halik. Paano ka na-rape, Clarice? At paano naging kasalanan ni Rafael yon? Napatingin siya kay Clarice na nakakunot ang noo. Basta, kasalanan niya yon? Kakatapos lamang ng kasal natin noon, Atalia. Inaya niyang makipagkita sa kanya. Hindi ako nakarating kaagad. Sigurado bang may nangyaring masama sa'yo? Tanong niya kay Clarice. Oo, dahil hindi naman ikaw ang nasa kalagayan ko nung panahon yon. Paimbestigahan natin. Kapag nirape ka talaga, lalayuan ko si Rafael. Pero kung hindi, tigilan mong guilt-tripping sa asawa ko. Ikaw, Rafael, mamili ka. Ngayon din. Total magkakaharap na tayo dito. Siya ba o ako? Inis na siya na makihati at ayaw niya na may kahati.
Si Rafael ay para sa kanya lamang. Ginamit siya ni Lord para malayo ito sa babaeng ahas na kaharap nila. Dahil alam ng Diyos na ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Marahil matagal ko nang nararamdaman yon. Natatakot lang ako dahil bata ka pa at baka hindi mo masuklian ang pagmamahal ko. Kaya hinanap ko yun sa iba. Ngunit na-realize ko na ikaw pala talaga. Madamdaming pahayag ni Rafael. O, paano ba yan? Yung asawa ang inaangkin mo, ako palang pinipili. Di ba marami ka namang sugar daddy? Bakit di ka na lang sa kanila? Sabi niya sa babae. Oops, sorry. Hindi pala alam ni Rafael na iniiputan mo na siya sa ulo. Asawa ko, masyado kang abala sa mga ginagawa mo. Sikat nga pala sa mga mayayaman itong si Clarice. Mataas maningil yan. Shut up, Atalia. Namula na sa galit si Clarice. Tumigil ka na, papatayin kita. Saka umakto ito na susugod. Hinarang ito ni Rafael. Clarice, lumayas ka na? Bago pa ako manwala sa katinoan at patulan kita. Hayaan mo lang ako at kakalbuhin kong babaeng yan. Really, kakalbuhin mo ako? Suntukin kaya kita sa ilong. Elaine, call the security para mapaalis na ang babaeng yon. Eskandalosa kasi. Yes, ma'am. Agad umalis ang kanyang inutusan. Magsisisi kang kinalaban mo ako, Atalia. Banda nito sa kanya. Dumating ang security at binitbit ang pagtutungayo na si Clarice. Hanggang sa mailabas to ng building at hindi pa rin to tumitigil, kailangan pa nilang tumawag ng pulis upang madala ito sa presinto. Noon pa lang niya hinarap ang asawa niya. Atalia! Lumuhod sa harapan niya si Rafael. Patawarin mo ako sa mga naging kasalanan ko. Pinapangako ko sa iyo araw-araw ako na manliligaw. Araw-araw kong ipaparamdam sa iyo na mahal kita. Natakot siguro akong aminin nung una, pero ngayon, masaya na ako magtatapat sa iyo na noon pa lang, ikaw na pala talaga ang itinitibok ng puso ko. Nabulag ako sa paninisi ni Clarice sa akin. Kasalanan ko raw kung bakit siya nagahasa. Kasalanan ko raw kung bakit siya nagtangkang magpakamatay. Na guilty ako. Kaya ka nakipagsiping sa kanya? Tanong niya. Habang narito ka sa opisina. Hindi totoo yan. Isang beses lang yon dahil may pinainom siya sa akin na hindi ko rin naman mawari kung ano. Iginagalang kita, may respeto ako sa'yo. Nung araw na pinagtapat ko sa'yo na gusto kita, mas matimbang ka na sa akin? Ang hirap din sa akin na nangyari, Rafael. Nakokonsensya kung inagaw kita kay Clarice. Pero patas naman sa pagmamahal, hindi ba? Hindi ako nahihirapan sa'yo. Akala ko kaya ko. Pero putya, Rafael, mali lang palang akala ko. Marami ang nabibigo at namamatay sa maling akala. Listen to me, honey. Inawakan siya ni Rafael sa mga pisngi. Naging bulag lang ako. Natakot. Pero ngayon ang kinatatakot ko yung iiwan mo ako. Ang kalimutan mo na ako. Ang puso ko para sa iyo lang nakalaan. Hindi man perpekto. Pero ikaw pala ang nilalaman nito. Lumuha si Rafael habang pinupunasan ng mga luha na naglalandas mula sa kanyang pisngi. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Madali mo ako nahusgahan sa isang bagay na hindi mo muna inaalam ang totoo. Bigla ako nakaramdam ng pangamba na mahalin ka. Kaya kailangan ligawan kita araw-araw. Gagawin ko, mapatunayan ko lang ang pagmamahal ko sa'yo. Nasa ganon silang posisyon nang dumating sa Richmond. Nagulat pa ito na makitang nag-iiyakan sila. Oops, nakakaabala ba ako? May dala itong bouquet ng bulaklak. Hindi naman. Nakangiti niyang sabi dito. Napadaan ka? Ibibigay ko lang sana to sa'yo pero mukhang, no, akin na. Salamat ha. Ikaw lang kasi ang nagbibigay ng bulaklak sa akin. Inamoy pa niya ito. Napakamot to sa ulo? Mukhang maiba nang magbibigay sa'yo ah. Natauhan ka na ba, Rafael? Ang tagal natin na hindi nagkita. Iniba ni Rafael ang usapan. Oo nga. Tinulungan ko si Clarice mabuild ulit ang company. Medyo nahihirapan nga ako eh. Baka bitawan ko na? Bakit naman? Magastos naman si Tito. Masyadong nalulong magkasino. Nahiya naman ako na sawatahin. Kaya bibitawan ko na lang. Kung bilhin na lang kaya natin. Panukala pa ni Rafael. Teka, nasa na nga pala si Clarice? Tanong ni Richmond. Nanggugulo, pinaalis ko na. Sagot naman ni Rafael.
Sinisira niya ang buhay namin ng asawa ko. So, totoo na may relasyon kayo? Waring nagulat pa ito. Pero akala ko sa papel lang kayo kasal. Or tama rin siguro ang minsang napansin ko sa inyo, Atalia? Mahirap pigilan ng sarili ni Richmond, kaya na minsang tanungin mo ako hindi pa ako makasagot. Wika niya pero nagtapat na kasi sa akin ang lalaking ito. Nakakainis nga. Ginigil tripping kasi ako ni Clarice. Kasalanan ko raw ang lahat na nangyayaring pangit sa buhay niya. Ako naman, nakokonsensya talaga. Dahil feeling ko naman, kasalanan ko nga. Paliwanag ni Rafael. So ngayon, di na available si Atalia? Paninigurado nito. Ayoko siyang bitawan, Richmond. Mahal ko siya. Handa ako lumaban para sa kanya. Oh, wag kang ganyan. Hindi ako lalaban. At marunong ako sumuko kung talagang kailangan. Anyway, masaya ako para sa inyo ni Atalia. Siguro destiny talaga kayo. Masayang wika ni Richmond na hindi man lang makakakitaan ng lungkot. Alam ko naman simula pa lang na wala na ako maaagaw dahil ayaw niya namang magpaagaw. Tsaka alam kong di mo siya planong bitawan, Rafael. Baka kako naguguluhan ka lang. Nag-try lang naman ako eh. Hindi ka sure? Napailing na lang si Atalia. Malapit na akong sumuko sa lalaking to. Kung di siya umamin ngayon, gago yung si Clarice eh. Lagawa ng kwento? Nakakainis na muntik na tayong nasira ng dahil sa kanya. Buti naman na wala na siya dito. Mag-iingat kayo kay Clarice. Baka hindi niyo pa siya ganun kakilala. Baka mamaya magplano yan ng kung ano-ano. Kailangan alisto kayo palagi. Ganon kasama ang babaeng yon? Nagulat siya sa sinabi nito. Oo, kaya niyang gumawa ng hindi maganda para lang makuha ang gusto niya. So, tama pa lang pagkakakilala ko sa kanya. Noon pa lang masama na impression ng babaeng yun sa akin. Lalo na magdemand siya ng pera kay Rafael. Ito namang lalaking to bigay agad. Wala kasi akong time sa kanya kaya dun na lang ako bumabawi. Basta mag-iingat kayo ha. Alam ko ang ugali ni Clarice. Ibang klase siyang mag-isip. Pinal na salaysay ni Richmond. Daddy! Umiiyak si Clarice nang salubungin ng ama sa presinto. Ano nangyari sa'yo? Nag-aalala lang tanong ng ama. Halika't dadalhin kita sa ospital? Naisettle na ang bali niya. Saka siya sinugod ng ama. Inayos ang ilong dahil sa pagkakabali. Di niya akalaing madadami ang maganda niyang mukha sa ginawa niya kay Atalia. Kaya na magising siya ay nagsumbong siya sa kanyang daddy. Paruwisyo na talaga ang Atalia na yan sa buhay mo, anak. Kailangan na siguro niyang manahimik ng tuluyan. Gigil na wika ng kanyang daddy. Sinuwerto siya nung una, pero titiyakin kong hindi na siya makakaligtas sa susunod. Idama niyo na po si Rafael. Wala na siyang silbi pa sa akin. Sinaktan niya ako tinapon na parang basura. Naniiritan niyang wika. Akala siguro niya mahal ko talaga siya. Hindi naman ako kakapit sa kanya kung wala siyang kayamanan. Ano ba ang gusto mong mangyari? Ang pagplanuhan po ng maayos ang gagawin sa kanila para mas maramdaman nila ang paghihiganti ko. Inapi nila ako, Daddy. Itinapon na parang basura. Gagawin natin yan, huwag kang mag-alala. Mas maganda kung pagkakapirahan muna natin sila bago patayin. Ano sa palagay mo? Tama pong naisip niyo, Daddy. Magbabayad silang lahat at saka gusto ko pa. Halayin ninyo si Atalia sa harapan ng asawa niya. Aalamin lang natin ang kanilang routine at susubaybayan para hindi na tayo pumalpak ulit. Ngumisi siya. Ang alam ng mga to, sumusuko na siya subalit hindi siya papayag na basta maagrabyado at hindi makaganti. Dodoblehin kong pasakit sa inyo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Saad niya sa sarili. Magsama kayo sa impyerno.